So hello guys, so magandang umaga po sa lahat po ng nanonood ng video na to. Nandito po tayo ngayon sa ating tomatoes area. So na yan, nakita niyo yan sa aking likuran guys, no? So yan po yung pangalawa naming pagtatanim ng tomatoes dito sa Gumitan Farm. So ipapublish lang po natin itong kamatis na to dahil nagsisimula na po silang namumulaklak. So papalapit na po yung iba, namumunga na, at saka yung iba namumulaklak na. So yan guys, no, balik tayo sa back cam para makita po natin. So yan guys, kakatapos ko lang po mag-tying guys, no. So ganito lang tayo mag-tying guys, gamit tayo ng one ply na twine. Tapos ganyan lang ang gawin natin. Ayan. Yan, makikita na natin, namumulaklak na po yung iba. Tsaka po yung iba, yung tinatawag na replace sa namamatay nung unang pagtatanim. So yan, papalapit na din silang tumutubo. So yan, makikita na natin may namumunga na. So kadalasan makikita niyo guys, nagdadala na po ng mga bulaklak. So yan, ito po yung first na tanim, namumunga na. So yan guys, no, makikita natin na siguro nasa 1,000 plus po lahat to. 1,000 stem po lahat to. Nung una naming tanim dito guys, alam po ninyo, ay aabot po kami ng 1,600 kilos po lahat. Simula po nung unang pag-harvest at saka yung last na pag-harvest, yung naipon namin na bunga. At doon na may kita po kami na higit na 1,000 di 160,000 po yung first namin na income. Lahat na po yun, net na po yun. Sa 1,000 plus lang po na aming itinatanim na tomatoes. Dahil po yung presyo base natin sa per crates is nasa 1,600 yung per crates nung una. Kasi konti lang po yung tomatoes sa palengke, kasi po nagmamahal po yung presyo. Kaya itong aming tinatanim ngayon, so same lang ito sa dati. Dito lang din namin tinatanim. So bago tayo dito guys, no, tapos natin dito, punta tayo dun sa may upo namin. Saka may upo din kami tinatanim dito. Puntahan natin guys. So abangan po ninyo guys, no, may iba pa po akong mga video tungkol po sa mga kasing-kasing gulay na aming itinatanim dito sa Gumitan Farm. So yan, makikita niyo yung nasa so yan, makikita niyo guys, no. Yan yung sitawan po namin. Punta tayo dyan mamaya. At saka may tatanim na po kami na kalabasa guys. So ayan, kita ninyo, yung nasa simula po ng pagtatanim is 1 week pa po yan. Ayan. At saka may okra pa guys. So ayan, paragi na po kaming nag-harvest ng okra na yan. Kumukuha na po kami niyan ng 60 kilos per harvest every 3 days. Konti lang yan guys, 1 kg kapuno lang po yan. So yan, dito tayo sa may upuhan. Itong upo na to guys, napakamarami na po yung harvest namin dito. Kahit ano lang, 20 kapuno lang po yung lahat ng tinatanim na dito, dahil sample lang po namin ito. Napakamarami na po yung bunga na na-harvest namin. So kakatapos lang namin mag-harvest kahapon, kaya hindi ko po kinukuha yung bunga na yan, kasi bukas harvestin na po namin yan. So punta tayo doon sa gitna.
So yan guys, no, makikita ninyo napakaganda yung mga bunga. So yan, bukas harvest na yan. Kahapon medyo maliit pa yan kahapon. Magko-comment lang po kayo guys, no, kung magtatanong kayo kung paano namin ito inaalagaan na makapag-produce tayo ng maraming bunga. So may mga tips po ako, maggagawa po ako ng mga tips. So tingnan po ninyo, kagayan, napakamaraming bunga yung upo na yan. Siguro 4 na araw to, lahat ma-harvest na po yan. Itong gano'ng kalaki, ito kalaki. So yan lang, no, bago matapos tayo dito, punta tayo doon sa gitna ng sitawan. So yan, ito po yung bagong tanim namin na kalabasa guys. So yan, paparecover pa po sila. So yan, ito recover na yan. Yan, ako, umuulan. Takbo tayo guys. So yan guys, nandito na tayo sa aming sitawan. So yan, siguro nasa 5 beses na po kami dito nag-harvest. Every harvest po namin guys ay makukuha po kami ng 150 kilos. Lahat po ito, ito po ay nasa 2,000 kapuno po lahat tong aming tinatanom na sitaw. So yan, makikita ninyo may harvestin na bukas, oh. So yan, pwede na natin yung ma-harvest at marami na po yung iba pa yung mga bulaklak na nagdadala po ng bunga. So yan po yung so punta tayo dun sa gitna. So yan, punta tayo dun sa gitna. So ito guys, pwede na natin yan ma-harvest bukas. Kung sino po yung mahilig magtatanim ng gulay at gusto po ninyong alamin kung ano po yung mga idea namin sa pagtatanim ng iba't ibang klaseng gulay, so pwede kayong mag-leave sa comment section para po ma-i-update kita. At gagawa po ako ng video kung paano po yung mga tips, ano po yung mga ginagamit namin na medisina. Kasi alam po ninyo guys, hindi po yung mga synthetic yung lahat, hindi po lahat synthetic yung ginagamit namin. Gumagamit din kami ng organic. So tingnan ninyo, may mga previous videos po ako, stock nyo po yung account ko sa YouTube, kaya makikita po ninyo nung unang mga tinatanim namin, yung nag-preparation pa po kami. Yan, makita po nyo yan lahat. So ito po yung last plot guys, no. So yan, maraming bunga, oh. So yan, ito po yung sitaw guys, no, na Ramgo seed. Ito po yung tinatawag na Kurubini. Nung una na tinatanim namin na sitaw, ano, yung tinatawag na Montenegro, Swiss yung branch po niya. So yan guys, no, napakaraming bunga na harvestin natin bukas. Siguro nasa mga 100 plus po lahat ito kilos. So bago tayo dito guys, pagkatapos natin dito, punta tayo doon sa may talong area namin. So may tatalong din kami tinatanim. So yan guys, puntahan natin yung talong area namin. So yan guys, nandito na tayo ngayon sa ating eggplant area. So yan, makikita ninyo, ito po ay nasa 1K lang po lahat to kapuno. So yan, pangalawang bisis na po kami nag-harvest. So ito, makikita nyo guys, no, may pwede na natin ma-harvest bukas. So ayan, maraming bunga. Tsaka yung iba, marami na po yung mga bulaklak. Yan guys, no, silipin lang natin sa ilalim. So nandun po yung mga ibang bunga nila. So makikita nyo guys, parang ano lang, para maraming sagbot. Siguro bukas dito po kami, mag-slasing po kami dito.
So yan. So sa magtatanong lang kung anong klase pong talong nito, ito po yung talong na Aram Gusid, Swiss na brands po yung ginagamit namin sa talong. Ito po ay Calixto. Kasi guys, alam po ninyo yung Calixto, yan po yung klase na talong na matagal malalanta. Siguro pag harvest aabot po ng 4 na araw at saka 5, pwede pa natin yan maluto. So yan guys, no, nakikita na po ninyo yung mga iba't iba't mga klase namin na tinatanim na gulay dito sa Gumitan Farm. So yan guys, maraming salamat. Ako po ay magpapaalam, at kung sino pa po yung gusto magtanong, mag comment lang po kayo sa comment section. Sa yan, maraming salamat po sa lahat kung sino po yung mga nakapapunonood. Yan, God bless us all. Thank you. So ayan na po guys, no, nakikita na po ninyo yung iba't ibang klase namin na tinatanim na gulay dito sa Gumitan Farm, na ang nagmamayari po ay si Sir Ricky Pineda. Ayan, shout out sir, Sir Ricky Pineda, shouted sa inyo ha. At saka sa aming agriculturist, no, na si Sir Reggie Bulalyawa, at saka yung farm manager namin na si Sir Reggie, si Sir Ryan Sunsyo. Yan sir, shout out sa inyong duha, kay kamo man ang mga hit diri. Salamat kayo. So yan, maraming salamat. Don't forget to subscribe this channel, Kolski Mix Vlog. Yun man sa aking Facebook page na Jusel Cervantes Senior. Dalawa po yung page ko, yung Kolski Vlog. So yan, maraming salamat. God bless us all. Thank you.